Boss. Attorney! Boss, naririnig kita, Oh, naririnig kita. Ayan na, malinaw Hello? na, attorney, attorney. can you hear Yes, me? boss. Okay. Opo. Oo, Alam mo, narinig kita. alam mo, Oo. baka tayo idemanda ka ako ni attorney for grave inconvenience. Hindi po. Oh, nandito lang ako sa Digo City kasi ngayon na may Oo. hearing ako pero lumabas ako. Ay, Opo. salamat. Nagkasalamat ka ni Mobile. Sige, eto ho si Chacha. Go, Cha. Oo. Oh, yes po, Ah. attorney. Good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, diretsong tanong lang po. Nasaan na po ba si Senator Bato ngayon at kailan niyo po siya huling nakausap? Well, gaya ng sagot ko sa mga interviews po, hindi po kami nagkakikita ngayon lately. Especially nung after nung interview nung November ni Ombudsman Remulla po, hindi na kami nagkausap. I communicate only through the family members of Senator Bato de la Rosa. And I think I understand the reason bakit hindi siya tumatawag sa akin. Okay, sino po sa family members niya nakakausap niyo at ano pong napag-usapan niyo? Um, yung misis niya at sa mga anak niya, napag-uusapan namin yung mga legal remedies that are available for him. And of course, yung mga possible answers to the media. Gusto kasi nila ako lang mag-answer. Wag niyo na po tawagan si Ma'am Nancy kasi Mhm. medyo private person po si Ma'am Nancy. Oo. Mm. Kung hindi po natin masasabi kung nasan si Senator Bato dahil sabi niyo nga po hindi niyo naman Mm. nakakausap. According po sa Mm. wife ni Senator Bato, safe naman po ba ito at nasa Pilipinas pa daw po ba? Yan I could not answer because I do not have the necessary information to tell you that. So kung mali ang masabi ko, ay hindi na ako si Attorney Torion yan. Oo. Mm. But is he Mm. safe? Safe naman po siya, attorney, kahit yun lang po. Ah, that I cannot also say because I really have no communication with him since November of 2025. Oo. Paano po ba yung advice na ibinibigay nyo dito sa family member si Senator Bato? Kasi nga ang dahilan, ang assumption po ng karamihan, kaya talagang hindi siya nagpapakita dahil nga dun sa umuugong na balita na posibleng maglabasan ng warrant ang ICC para sa kanya. Pero as of now, wala pa rin naman po yung warrant, attorney eh. Dun po ba sa huling ugnayan ninyo, ano po ba ang naging advice ninyo? Magparamdam siya, magpakita siya, paano po? Ah, Ganito po kasi ang sitwasyon, no? Just like the case of former President Rodrigo Duterte, ang sabi wala daw warrant. Pero nung pagdating dito, meron ng warrant at dinakip na kaagad, no? So the authorities were not so clear in so far as the existence of the warrant. It was only revealed when he already landed in NAIA in Terminal 3. If my memory serves me right, kasi nandun ako nung panahon na yun eh. So maybe I could just I could just speculate that the reason why si Senator Bato is making himself unavailable as of the moment is because of this reasonable fear na baka bigla na lang kung malaman na yung kanyang location, bigla na lang na i-announce na meron na siyang warrant at dakpin siya kaagad at hindi na naman i-follow yung nakasaad ng ating 1987 Constitution or at least yung under doon sa Rome Statute na idulog siya sa nearest competent judicial authority, that will be too late in the day na kung gagawin yun sa kanya. So that is, I call it an insuperable cause, no? An absolutory cause which is recognized under our laws and legal system. So sa madaling salita, wala po kayong tiwala sa gobyerno dito sa mga sinasabi na wala pa ring arrest warrant dahil baka ang gawin kay Senator Bato ay yun nangyari kay dating Pangulong Duterte, ganun po. Ako yun. I don't know with Senator Bato de la Rosa. Oo. Sa akin, Oo. ako, may reasonable fear din ako na baka gawain yun. But it does not mean that I do not trust the Philippine government because the judiciary is part of the Philippine government likewise. So, Mhm. what you call this, I trust the judiciary, especially the Supreme Court. But insofar as the executive department is concerned, hindi masyado. Kasi nga meron ng experience, no? Actual experience. Opo, sige. So, Mm. attorney, may balita, inyo bang nabasa, napakinggan na nagbabalak maghain ng ethics complaint si former Senator Trillanes dito po sa absence ng inyong kliyente in the Senate? Yeah. I narinig po natin yun na may balak daw si Senator Trillanes na mag-file ng kaso sa
Ethics Committee ng Senado. Sana ma-remember niya nung 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty. At naalala mo, nagtago din siya for a while eh. Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon, nagnanawagan pa nga siya sa taong bayan na tulungan siya na kung baga ayaw niya pahuli, tumago siya doon. What is good for the gander should be good for the goose, no? There is here really an insuperable cause. And what is that? There is an impossibility on the part of what you call this, Senator Bato, to appear personally, but it does not mean that he is no longer performing his duty. Functioning naman yung opisina niya, nagagawa naman ng mga reports yung opisina niya, no? And meron naman siyang general instructions as to what to be done in the day-to-day operations of the office. So, nandiyan naman, tumatrabaho naman siya. Yun nga lang, may insuperable cause nga kasi of this looming threat that if indeed there is a warrant of arrest, that he would outrightly be arrested. At saka hindi pa nga klaro yung rules din natin. Yun ang rason. Siguro, bakit ayaw magpakita ni Senator Bato? Opo, pero hindi ba, attorney din, yung kanin nyo, tumatakbo naman ng kanyang office, pero yung kanyang required sa kanya na physical presence because of the committee chairmanship na hawak niya. Pangalawa po, yung physical presence on plenary para po sa actual po na pagboto sa mga importante mga batas, etc. Paano ho kaya yun? How will you defend that? Yung kanyang, meron siya mga komite na siya ang chairman, so hindi siya ho nakakapag-preside nito, hindi nagagawa yung kanyang tungkulin. Kaya nga sir, ang tawag ko dyan is insuperable cause. It's an absolutory cause. Indeed, there is a legal duty of his physical presence, especially yung pag-preside ng kanyang komite. Pero I think na iintindihan po ng taong bayan kasi what is at stake now is his personal security, life and liberty. And I believe self-preservation is supreme in all aspects of things, no? So sana naiintindihan po ng taong bayan na kung iklaro lamang ng ating gobyerno kung ano talaga ang pulisiya dito, no? Hindi siguro ito nangyayari. Ibalik natin kung bakit nagkaganito tayo. Ito lang kasi ang gobyerno na ito ang gumawa sa kasaysayan, sa buong kasaysayan ng Pilipinas na isinurrender yung ating former president, isang taong bayan. Isang Pilipino sa isang dayuhan na korte. Hindi pa nangyari yan ever sa ating history. And simply because of that, we should understand Senator Bato. There is reasonable fear on his part na idulog siya doon sa foreign court na meron naman tayong functioning korte, meron tayong prosecution, meron tayong ombudsman, meron tayong korte, merong sandigan bayan. Pwede naman mag-file ng kaso po dito. Bakit doon pa sa ICC? Ano kaya ang makakapagkumbinse sa inyong kliyente na magpakita na, attorney? Halimbawa, kasi kung pinagbabasihan ay yung naging statement ni Ombudsman Boying na meron nang nakita niya na yung ICC arrest warrant na iyan. Kung babawiin ba yun? Hindi, wala naman talaga. O kaya, pwede ba, pwedeng magpakumbinsi po sa kanya para lumantad? Ano lang po? Siguro may presidential, speculation lang ito kasi hindi kami nagkausap. Siguro kung may presidential proclamation na sasabihin na we will respect the withdrawal from the ICC and yung sinabi noon ni Presidente Marcos. Kasi siya din ang nagsabi na he will respect the past move of the former president na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. Or at the very least, kung meron mang mga exceptions dyan, na isunod yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon. At i-follow yun, siguro it might convince the good senator to show up. Sige po. So, kami hulang naman ay sumubok in the light nga po nitong mga balitang ito na meron na hong paparating na ethics complaint, no, laban sa inyong kliyente. Yes po. Opo. Can we just cross the bridge now? In case ho ba na mangyari yun, paano po ang inyong magiging tugon doon kapag sinampal na yun?
Well, selective justice kasi itong kay Trillanes. I don't know why he has this focused anger or hate against the Dutertes or persons allied with the former president. Kasi if you look at the House of Representatives, for instance, di ba niya natanong kung nag-attend pa ba si former Speaker Romualdez sa mga session sa Congress? Parang wala na ata. Ever since noong hindi na siyang speaker, hindi man siya nagtanong ng ibang mga senador din dyan na palagi namang absent din dyan eh. Meron nga sikat nga na palagi absent. O hindi, bakit di niya pinupuna yun? There is a term called Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kung hindi na natin i-explain yun na yung mabuti, ang isasabihin na lang natin, what is good for the gander should also be good for the goose. No? Kung gusto mong i-insist yung kanyang physical presence, i-insist mo sa lahat. Opo. Hindi lang kay Senator Bato. Parang meron atang undying admiration si former Senator Trillanes kay Senator Bato kasi siya lang ang tinitigan masyado. Opo. Sige po. Well said. Nauunawaan po namin ang inyong binabanggit po ninyo, no? Na bakit nga siya lang. Yun. Okay. Oo. Sige po. So, salamat po na marami, attorney, at muli ho Thank you. kaming istorbo Thank you. sa inyo kung sakasakali No po. problem. No problem. Kung may panahon lang, sir, we trust you. Magpa-interview kami sa inyo po. Opo, sige. At pakisabi lang po, baka lang sabihin nyo kay Senator Bato, we miss him. Opo, sa amin po mga panayam. Okay? Sige po. Salamat. Salamat po. Thank you. Okay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo